Plea Bargaining Agreement. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng defense at prosecution, kasama ang pamilya ng biktima, kung saan ang akusado ay magpipli ng guilty kapalit ng pagbaba ng sentensya sa kaso. Halimbawa, ang kasong isinampa ay murder at nagpli ang akusado ng guilty, sa kasunduang imbis na murder ay bababa ito sa homicide. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang kwentong pinagkaguluhan noong 2019, hindi lamang sa ating bansa maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil sa brutal at talaga namang kakaibang kaso ng pagpatay sa isang 16 years old na dalaga sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ito ang kaso ng pagpatay kay Christine Lee Silawan, na talaga namang naging controversial dahil sa nagkaroon pa ng magkaibang suspect at may kanya-kanyang version ng investigation result ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Idagdag pa, ang hindi magkatugmang autopsy report na ginawa ng Crime Laboratory Lab ng PNP at ang ginawang examination ng medical expert mula sa team ng Public Attorney's Office. Sino nga ba ang tunay na may sala? Ang suspect ba na hawak ng NBI o ang suspect na prinisinta ng PNP? Alin ang tamang autopsy? Ang version ba ng medico-legal ng PNP o ang medical examination result na sinagawa ng medical expert galing sa Public Attorney's Office? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Mabait, magalang, tahimik at masunuring anak. Ganyan ilarawan ng ina si Christine. Sa katunayan ay school, bahay at simbahan lamang ang pinupuntahan nito. Kapag kasi may misa ay nagsisilbi ito sa simbahan ng Sacred Heart of Jesus Parish Church, ang local parish sa kanilang village bilang donation collector. At noong March 10 ng alas 4 ng hapon ay nagpaalam ito sa ina para pumunta sa simbahan at nangako naman na uuwi ng alas 7 ng gabi. Ngunit hindi na ito nakauwi na pinagtaka ng kanyang ina dahil sa hindi nito iyon dating ginagawa. Kaya naman ay nagpasa na ng missing report ang kanyang ina sa PNP. Ngunit dahil nga sa kasama sa 24-hour rule ay hindi sila nagsagawa ng search dahil baka umano ginabilang ito o may pinuntahang kaibigan. Hanggang sa makatanggap sila ng report na may natagpo ang katawan ng isang babae sa isang bakanting lote, na agad naman nilang pinuntahan at nakita nila ang isang katawan ng babae na walang suot na damit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. At hindi nila ito makilala dahil sa ang kalahating bahagi ng mukha nito ay binalatan at madami itong tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. At nawawala din ang dila nito, trachea at esophagus. At dahil nga sa missing report ng ina ni Christine Silawan, ay agad nila itong pinapunta sa crime scene para kilalanin ang biktima. At positibo nitong kinilala ang suot nitong damit na siyang suot ng anak nang huli itong umalis sa kanilang bahay. Pero dahil nga sa sira ang mukha nito ay sinilalim nila ito sa DNA examination para makasiguro kung sino nga ba talaga ang misteryosong babae at bakit niya sinapit ang kalunos-lunos na kamatayan. At ang nasabing DNA result ay tumugma sa DNA ng ina ni Christine. Kaya naman opisyal nang kinilala ang biktima na si Christine Lee Silawan. Ang litrato ng kawawang dalaga ay kumalat sa social media at talaga namang pinag-usapan ng maraming tao at mabilis nitong naagaw ang atensyon ng matataas na opisyal sa ating bayan. Tulad ng idol ng masa na ngayon ay senator na si Raffy Tulfo, human rights, ang head ng Public Attorney's Office at maging ang ating dating president na si former President Rodrigo Roa Duterte. March 16, 2019, 5 days mula nang makita ang katawan ni Christine, ay may inaresto ang mga kapulisan na lalaking nagngangalang Jonas Martel Bueno sa kanyang bahay sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City.
Dahil sa ang estilo ng pagpatay kay Christine at sa 62 years old na magsasaka sa Danau City, Cebu, kung saan ito na-link ay malaki ang pagkakapareho. Ngunit matapos ang mga investigasyon at interrogation ay wala silang nakitang kahit na anong makakapag-ugnay dito sa krimen. At itinanggi din nito na may kinalaman siya sa nasabing pangyayari. At dahil sa walang sapat na ebidensya ay agad din nila itong pinakawalan. Isa pang suspect krimen ang hinuli ng grupo ng National Bureau of Investigation na nagsagawa ng parallel investigation ng kaso. Ito ay ang ex-boyfriend nito na isang minor de edad. Dahil sa isang CCTV footage na kanilang na-recover kung saan ay nakita nila si Christine na may kasamang lalaki at may mga residente na nagsasabing ito ay si John. At ito na nga ang naging primary suspect nila sa kaso. At ang posibleng motibo na tinitingnan ng kapulisan ay selos. Agad nilang inimbestigahan ang social media account ng dalaga. At may mga nakita silang mga naging palitan ng mensahe nito sa nobyo at may mga ilang messages na nabura na, kaya naman inaresto nila si John sa kanilang tinitirahan. Ngunit ayon sa ina ng binata ay naglalaro ang anak ng basketball kasama ang ilang kaibigan at tumulong pa ito sa mga gawaing bahay na mangyari ang krimen. At nang magtungo ang mga NBI sa kanilang tahanan ay ang binata pa mismo ang nagbukas ng bahay. Nagnegatibo din ang binata sa kanilang ginawang drug test. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng NBI, ay malakas ang paniniwala nila na may kinalaman ng binata sa krimen dahil sa ang CCTV footage na kanilang nakalap ay maliwanag umano na si John at Christine ay nakitang naglakad papalayo ng simbahan ng bandang alas 6 ng gabi. Taliwas sa alibay ng ina nito na ang kanyang anak ay naglalaro ng basketball. Samantala, noong April 9, 2019 ay may isa pang suspect ang inaresto ang grupo ng Philippine National Police matapos nitong sumuko at umamin sa nasabing kasalanan. Ito ay ang 43 years old na si Renato Renren Lienes, kung saan ay hinarap nila ito sa media noong April 11 sa Police Regional Office sa Central Visayas Camp Sergio Osmeña sa pangunguna ni Philippine National Police Director General Oscar Albayalde. Kasama nito ang abogado na si Attorney Manuel Digulacion Jr. na siya ding umalalay sa kanya na magbigay siya ng kanyang sinumpaang salaysay. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, ay nakilala niya si Christine sa social media na Facebook kung saan ay nagpakilala siya dito bilang isang gwapong binata na nagngangalang CJ Diaz. At nagsimula ang kanilang pag-uusap noon pang November ng taong 2018, kung saan niya ito nilagawan at sinagot naman siya ng dalaga. At noon ngang March 10, 2019 ay nagdesisyon siya na makipagkita na sa dalaga. Sinundo niya ito sa labas ng Sacred Heart of Jesus Parish Church at nagpanggap siya na driver ng nasabing si CJ Diaz. Kaya naman ay sumama sa kanya ang dalaga hanggang sa marating nila ang bakanting lote kung saan ito nakitang wala ng buhay. Nang sabihin niya dito na siya si CJ Diaz ay nagalit ito at ayon sa kanya ay pinagsasampal siya ng ilang beses. At sinabi pa nito na may nobyo siya at may nangyari na sa kanila. Kaya naman nagalit siya at sinaksak niya ito ng kanyang dalang gunting. Matapos noon ay binalatan niya ang mukha ng dalaga para hindi ito makilala ng mga pulis at matagalan ang investigasyon. Matapos ang ginawang pagpatay ay kinuha niya ang bag nito at ang natanggal na bahagi ng balat sa mukha na siyang tinapon niya sa di kalayuan. Nang tanungin kung saan niya natutunan ang nasabing estilo ng pag-skinned ng mukha nito ay sinabi niya na napanood niya ito sa isang YouTube tutorial. At isa din umano siyang fan ng Momo Challenge. Umamin din siya na siya ay lulong sa pinagbabawal na gamot at tinangka niya pang gahasain ang dalaga bago niya ito patayin. Sumuko siya sa kapulisan dahil sa hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensya at naaawa siya sa binatilyong hinuli ng mga NBI dahil wala umano itong kinalaman sa kanyang ginawang kasalanan. Matapos ang ginawang confession, ay nagawa ding makuha ng mga pulis ang ilang ebidensya na lalo pang nagbigay ng liwanag sa kaso.
Ito ay ang gunting na ginamit nito sa krimen at ang t-shirt na may mga patak pa ng dugo. At nang kanila itong isailalim sa DNA test, ay tumugma ang nasabing DNA sa DNA ni Christine Silawan. May nakita din silang CCTV footage kung saan ay nakita nila si Lienes na sa vicinity ng simbahan bago mawala si Christine at sinampahan din ito ng kasong illegal possession of firearms dahil nang magsagawa ng search ang mga authorities sa bahay nito sa Lapu-Lapu City ay may nakuha silang .45 caliber pistol. Maliban dito, ang live-in partner nito at ilang mga kapitbahay ay tumistigo din laban kay Lienes. Kaya naman nakakita ang prosecutor's office ng probable cause para sampahan ito ng kasong pagpatay. Sa kabila naman ng sinagawang pag-amin ni Lienes sa kasalanan at sa mga ebidensyang kanilang nakuha, ay hindi naniwala ang NBI na walang kinalaman ng binatilyong si John sa nasabing pagpatay. Ganon din ang ina ni Christine na nanindigang hindi si Lienes ang pumatay sa kanyang anak, kundi ang ex-boyfriend nito. Gayunpaman ay nirelease ng NBI si John dahil nga sa walang sapat na ebidensya na nagtuturo dito na siya ang pumatay. Ganunpaman, ilang araw makalipas ang nasabing paglaya, ay kusang loob itong bumalik sa kustodiya ng DSWD dahil sa natatakot sa kanyang kaligtasan. At ayon din sa panayam kay NBI Central Visayas Director Thomas Enrile na itutuloy nila ang pagsampa ng kaso laban sa binata kahit pa nga nahuli at umamin na ang suspect na hawak ng PNP. Samantala, sa panawagan ng ina ni Christine Silawan ay nagbigay ng legal aid ang Public Attorney's Office bilang pagsunod sa Republic Act 9262. The Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. At dahil sa conflict sa pagitan ng ginagawang investigasyon ng NBI at PNP, ay nagsagawa sila ng kanilang sariling investigasyon. At nagsagawa din sila ng re-autopsy sa katawan ni Christine. Sa ginawang autopsy ng kinatawan ng Public Attorney's Office na si Dr. Erwin Erfe, ang head ng Public Attorney's Office Forensic Division, ay nakakita siya ng ilang mga bagay na hindi tumugma sa ginawang autopsy ng PNP Medical Legal Officer na si Dr. Benjamin Lara. Ayon kay Erfe, na binuhusan ng asido o sulfuric acid ang mukha ni Christine bago ito balatan ng 2 beses. Ang una ay nang mamatay ito at ang pangalawa ay nang matapos ng balatan ng kanyang mukha. May nakita din silang mga abrasion sa maselang bahagi ng katawan nito na nagpapatunay na siya ay ginahasa. At base sa kanyang ginawang examination, ang mga injuries at ligature marks sa katawan ng dalaga ay nagpapakita na hindi lamang iisang tao ang pumatay sa dalaga. May nakita din silang ligature marks sa mga kamay nito na indikasyon na ito ay itinali bago ito pinatay. Isinagawang autopsy ng kampo ng PNP ayon kay Dr. Benjamin Lara ay may nakita silang mga hilom na laceration sa maselang bahagi ng katawan ni Christine na indikasyon na ito ay hindi ginahasa at hindi rin ito sinabi na ang mukha ng biktima ay binuhusan ng asido. Nang tanungin kung bakit hindi magkatugma ang autopsy report ng PNP at ng Public Attorney's Office, ayon kay Attorney Persida Acosta, ay marahil dahil sa ang PAO Department ay gumamit ng advanced technology equipment tulad ng microcamera. Ayon din kay Attorney Persida Acosta, ang Public Attorney's Office Chief na hindi umano ito dapat na ikabahala at nakikipag-coordinate umano ang kanilang tanggapan sa PNP at NBI, lalo na nga sa Special Investigation Task Group na naka-assign sa kaso para sa mabilis na pagresolba ng nasabing krimen. At maging sila ay hindi din naniniwala na mag-isa lang si Lienes na gumawa sa nasabing krimen at hindi din nila inaalis ang posibilidad na may kinalaman ang binatilyong si John sa pagpatay kay Christine Lee Silawan. May 7, 2019, ang Prosecutor's Office ng Lapu-Lapu City
Sa desisyon na nilabas ni Prosecutor Russo Zaragoza, ay dinismiss nito ang kasong isinampa ng National Bureau of Investigation in Central Visayas laban sa binatilyong pinangalanan nilang John dahil umano sa kakulangan sa ebidensya at probable cause. At iniutos naman ang opisyal na pagsampa ng kasong pagpatay kay Renato Llenes na hawak ng PNP dahil sa ginawa nitong pag-amin, ganun din ang mga ebidensyang sumusuporta sa testimonya nito. Ayon kay Zaragoza, ay kinonsider niya ang palitan ng mensahe ng biktima at suspect sa social media na tumagma sa salaysay ni Llenes. Ganun din ang CCTV footage kung saan ay nakitang magkasama si Christine at Llenes ilang minuto bago ang krimen. Idagdag pa ang mga prenesintang testigo ng PNP kung saan ayon sa kanila ay nakita nila si Silawan at Llenes na magkasama noong araw na mangyari ang krimen. Samantala, sa ginawang arraignment ng kaso, sa kabila ng pag-amin ni Llenes sa krimen, ay sinubukan pa rin ng kanyang kampo to enter plea bargaining agreement, kung saan ay magpi-plea siya ng guilty sa kondisyong bababa ang kaso sa homicide instead of murder. Subalit, hindi ito tinanggap ng grupo ng prosecution dahil sa naniniwala sila na malakas ang kanilang ebidensya na mapapatunayan nilang guilty si Llenes. Kaya naman noong June 7 ay nag-plea si Llenes ng not guilty sa kasong murder na isinampa ng prosecution. At dahil nga sa ang ating bansa ay isa sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic, ay natagalan ang paglilitis ng kaso. At noong March 24, 2020, bago pa man mahatulan sa kanyang ginawang kasalanan si Llenes, ay natagpo ang wala ng buhay sa comfort room ng kanyang detention cell sa Lapu-Lapu City Jail, matapos nitong kitilin ang sariling buhay. At mula noon ay wala nang balita tungkol sa nasabing kaso. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na namang kwento na aking ibinahagi. Huwag pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.